Samantala, 100 kongresista naman naghain ng resolusyon kaugnay sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasamang si Jervis Manahan live. Yes, Princess, naghain nga ang nasa 100 mambabatas ng mababang kapulungan ng isang resolusyon para ipanawagan ng pagpapatuloy pa ng peace talks. Pinangunahan ito ng Makabayan Bloc at pirmado raw ito ng mga matataas na opisyal ng Kamara, kagaya ng mga ilang deputy speakers. Naniniwala raw kasi sila na kahit terminated na yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, ay hindi pa naman tuluyang nawawakasan ang peace talks. May 30 days pa raw kasi na grace period ito bago maging effective. Muli nilang panawagan ay all-out peace sa halip na all-out war. Gusto rin daw nilang makausap si Pangulong Duterte kaugnay nito. Hinihimok daw nila ang magkabilang panig na ituloy pa yung kanilang nakatakdang meeting sa The Netherlands sa February 22. Malayo na raw kasi ang inabante ng peace talks kaya hindi na raw dapat ito itigil pa. Kasalukuyan pa natin kinukuha yung listahan ng mga signatory kaugnay ng House Resolution 769. Sa ibang balita naman dito sa Batasang Pambansa, Princess, tinanggal na sa listahan ng heinous crimes na punishable by death penalty ang kasong plunder. Kung maipapasa ang current version ng House Bill 4727, ay ang mapapatunayan daw na mandarambong ay ipapatawan na lamang ng reklusyon perpetua. Hindi sang-ayon ang maraming mambabatas dito. Next week, Princess, o sa susunod na Lunes ay muling bubuksan ang debate para sa death penalty dito sa Batasang Pambansa. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik muna sa Princess. Maraming salamat, Jervis Manahan.